Sa isang malayong baryo sa gilid ng kagubatan, may isang kwento na matagal nang ibinubulong ng hangin tuwing dapit hapon. Sinasabi nilang may isang binatang hindi mamamatay, isang nilalang na minsang naging tao, ngunit sa gabi may lihim na kinikimkim. Ang kwentong ito ay hindi katang-isip. Ito'y tunay na nangyari, ayon sa mga nakaligtas at sa mga hindi na muling nakita. Ang pangalan niya ay Elias. Payat, maputla, at laging may malalim na iniisip. Anak siya ng isang mang-uuling na matagal nang pumanaw, at isang inang nasiraan ng bait matapos mawalan ng asawa't anak sa sunod-sunod na trahedya. Bata pa lang si Elias, alam na niyang hindi para sa kanya ang karaniwang buhay. Sa bawat kilos niya, may bigat na parang may dinadala siyang sumpa. Laking kahirapan si Elias. Sa eskwela, lagi siyang tampulan ng tukso, hindi dahil sa pagiging mahirap, kundi dahil sa kakaibang aura niya. Tahimik, malamig ang titig, at kung minsan, may sinasabi siyang parang hindi naman dapat alam ng isang ordinaryong bata. May namatay sa kabilang baryo, sabi niya minsan, isang araw bago natagpo ang wala ng buhay ang isang matandang lalaki sa may gilingan. Akala ng lahat, samba lang. Pero nangyari ulit. At ulit. Hanggang sa tuluyan na siyang iwasan ng mga kaklase at maging ng mga guro. Ang tanging kasama ni Elias ay si Romel, isang batang kasing edad niya pero mas masayahin. Si Romel lang ang hindi natatakot sa kanya. Wala yan, Song. Baka psychic ka lang, pabirong sabi ni Romel isang beses, habang sila'y namumulot ng tuyong kahoy sa masukal na bahagi ng gubat. Si Romel ang nagbibigay ng liwanag sa madilim na mundo ni Elias. Kung hindi dahil sa kanya, baka matagal nang naligaw si Elias sa dilim ng sariling isipan. Pero kahit gaano kasaya ang mga sandali nilang magkaibigan, unti-unti nang bumabalik ang mga kakaibang pangyayari sa buhay ni Elias. Minsang habang siya'y mag-isang naglalakad pauwi galing sa tabing ilog, may narinig siyang boses na bumubulong mula sa damuhan. Hindi ito ordinaryong bulong, parang maraming boses sa iisa, nagkakapalitan, nag-aaway, pero nagkakaisa sa isang mensahe, panahon na, Elias. Kinabukasan, may mga hayop na natagpo ang walang laman ang tiyan at wala ring dugo. Sabi ng mga matatanda may gumagala na naman. Aswang, daw. Pero ang iba, mas takot sa ideya na baka hindi basta aswang, kundi isang kontratang nabuhay na muli. Minsang gabi, habang nakahiga si Elias sa sirang papag nila, may dumating na bisita. Isang matandang lalaki, hindi taga rito. Nakasuot ng itim, may bitbit na baston na tila yari sa sungay ng hayop. Hindi siya kumatok, hindi rin kumalabog ang pinto, parang basta na lang siyang naroon. Elias, Anya, handa ka na ba? Hindi makapagsalita si Elias. Nanigas ang kanyang katawan, pero hindi sa takot. Kundi sa pakiramdam na parang matagal na nilang kilala ang isa't isa. Anong? Handa saan? Tanong niya, pilit na pinapanatiling kalmado ang boses. Pero hindi na sumagot ang matanda. Umiling lang ito at unti-unting nawala sa dilim ng gabi, kasabay ng paglamig ng hangin at pagpanalamig ng balat ni Elias. Ilang araw matapos ang pangyayaring iyon, napansin ni Romel ang pagbabago kay Elias. Mas tahimik na ito kaysa dati, at kung tumingin ay parang may hinahanap o tinatandaan. Pre, ayos ka lang ba? Tanong niya habang naglalaro sila ng holen sa ilalim ng puno ng akasya. Parang ang lalim na ng iniisip mo, ha? May mga bagay lang akong kailangan ng harapin, sagot ni Elias, nakangiti pero baka sa mata ang lungkot. At baka ito na yung huling beses na makakasama mo ko. Natawa si Romel pero may kurot sa dibdib. Uy, drama mo naman. Wag mo kong tinatakot. Pero hindi biro ang nararamdaman ni Elias. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalakas ang mga bulong. Sa bawat panaginip, may pulang ilog siyang tinatawid, at sa kabilang duloy may trono ng butot itim na usok. May nilalang na nakaabang doon, may mga mata na hindi mata, at tinig na hindi tao. Minsang madaling araw, nagising si Elias na may dugo sa kanyang palad. Hindi niya alam kung kanino iyon. Walang sugat sa kanya, pero may marka sa kanyang braso, isang hugis bilog na may mga titik na hindi niya maunawaan. Pilit niya itong hinugasan pero ayaw matanggal.
At mula noon, kahit saan siya tumingin, laging may aninong sumusunod. Dinala siya ni Romel sa isang matandang albularyo sa kabilang baryo. May nagbukas sa iyo ng pinto, sabi ng matanda habang nilalagyan ng langis ang noo ni Elias. At ikaw pumayag ka. Iha! Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, nanginginig na tugon ni Elias. Hindi mo man sinadya, pero tinanggap mo ang kontrata. Sa dugo. Sa dilim. Sa kapalit ng buhay na walang hanggan. Sa gabing iyon, umiyak si Elias sa harap ni Romel. Hindi ko ginusto to. Gusto ko lang ng katahimikan. Gusto kong makalimot. Pero ngayon ako na ang sinusundan ng dilim. Hindi pa huli ang lahat, bulong ni Romel. Baka may paraan pa. Ngunit habang sinasabi ito ni Romel, napansin ni Elias ang aninong nakatayo sa likod ng kaibigan, ang matanda. Nakatitig sa kanya. Ngumiti. At sa isang iglap na wala. Kinabukasan, hindi na pumasok si Elias sa eskwela. Hindi na rin siya nakita ng sinuman. Ngunit sa gubat, sa malalim na bahagi kung saan hindi na umaabot ang liwanag, may bagong landas na nabuo, tila yapak ng isang nilalang na hindi tao, hindi hayop, at hindi rin basta espiritu. At isang gabi, ilang linggo matapos mawala si Elias, may kumatok sa bahay ni Romel. Hindi ito ordinaryong katok. Mabagal. Mabigat. Parang may kasamang paghikbi. Pagbukas ni Romel ng pinto, wala namang tao. Pero may isang kahon sa harap ng pinto. Maliit. May dugo sa gilid. At sa ibabaw nito, may papel na may sulat kamay, walang namamatay sa nakipagkontrata sa dilim. Ngunit may kabayaran ang lahat. Sa di kalayuan, sa pusod ng kagubatan, may narinig siyang tinig. Mahina. Pamilyar. Romel, tulungan mo ko, gusto mong ituloy ko ang kwento mula dito. Sa mga sumunod na araw matapos mawala si Elias, tila may humigop sa katahimikan ng baryo. Ang mga aso, hindi na tumatahol sa gabi. Ang mga matatanda, laging nagdadasal, habang ang mga batay hindi na pinapayagang lumayo sa kanilang bahay. Sa gitna ng katahimikang ito, si Romel lang ang hindi nakikitang natatakot, hindi dahil wala siyang takot, kundi dahil may hawak siyang pangakong hindi pa niya napuputol, ang iligtas ang kaibigang si Elias, saan man ito dinala ng dilim. Lumipas ang isang linggo, ngunit gabi-gabi pa rin siyang binabagabag ng panaginip, mga imahe ng putol na kamay, itim na ilog, at isang nilalang na may matulis na ngipin at matang pula. Minsan, sa panaginip, hawak niya ang kahon na naiwan sa kanyang pintuan. Sa loob nito'y may isang mutya, liwanag sa gitna ng kadiliman. Gising man siya o tulog, parang tinatawag siya ng bagay na yon. Sa tulong ng albularyong si Kasimang, muling binalikan ni Romel ang lugar kung saan huling nakita si Elias. Sa gitna ng makapal na damuhan, may natagpuan silang bilog na parang sunog ang lupa, tila may ritual na naganap. Hindi ito basta-basta, sabi ni Kasimang habang inaalikabok ang hangin gamit ang buntot ng pagi. May lumang sigil sa gitna. Ito'y ginagamit sa pagtawag o pakikipagkasundo. Pakikipagkasundo saan? Tanong ni Romel habang pinipigilan ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Sa halip na sumagot, inabot sa kanya ni Kasimang ang isang bagay, isang lumang kwintas na may nakasabit na kabibe. Ito ang mutya ng biyaya't lihim. Galing ito sa isang diwata ng ilog. Noon pa man, ipinasa ito sa mga tagapagbantay ng hangganan ng mundo ng tao at nilalang. Tinitigan ni Romel ang kabibe. Mukha lang itong karaniwang alahas, pero ramdam niyang may pulso ito, parang may buhay. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Tanong niya. Dahil ikaw ang pinili, sagot ni Kasimang. At dahil ang dugo ni Elias ay hindi ordinaryo. Napalingon si Romel. Anong ibig mong sabihin? Dito, unti-unting ibinunyag ng matanda ang lihim ng pamilya ni Elias. Matagal nang may kasunduan ang angkan ni Elias sa nilalang ng dilim. Hindi ito dahil sa kasakiman, kundi sa desperasyon. Panahon pa ng giyera, nang mamatay sa gutom ang buong baryo, lumapit ang ninuno ni Elias sa isang nilalang, hindi aswang, hindi lamang demonyo, kundi isang dating diwata na itinakwil dahil sa paggamit ng bawal na mahika. Tinawag nila itong ina ng anino.
Sa palitan ng pagkain at proteksyon, nag-iwan ito ng marka sa bawat panganay na lalaki ng kanilang lahi. Hanggat hindi nabubura ang sumpa, laging may isang magdudusa. At sa pagkakataong ito, si Elias ang tinamaan. Hindi alam ng binata ang buong kasaysayan. Ang akala niya, sinumpa lang siya ng tadhana. Pero ang totoo, matagal na siyang pinaghahandaan bilang susunod na alay. Kaya lumalakas ang mga bulong. Kaya may mga aninong sumusunod. Kaya hindi siya basta nagkakasakit o nasusugatan. Dahil ang katawan niya, unti-unti nang kinukuha ng dilim bilang tahanan. Paano natin siya masasalba? Tanong ni Romel, mahigpit na hawak ang kwintas. Hindi mo siya maililigtas kung hindi ka handang ilaban ang sarili mo, sagot ng matanda. At may isa pa. Kailangan mong hanapin ang diwata ng ilog. Siya lang ang may kapangyarihang linisin ang kasunduan. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang kakaibang paglalakbay ni Romel. Araw-araw siyang nagsasanay sa gabay ni Kasimang, paggamit ng mutya, pagprotekta sa sarili mula sa nilalang na hindi nakikita ng mata, at pakikipag-usap sa mga espiritong gising sa hangin. Hindi siya sanay sa ganitong mundo. Dati, ang kinakatakutan lang niya ay mapagalitan sa eskwela. Pero ngayon, natututo siyang huminga sa gitna ng takot, at lumakad kahit nanginginig ang tuhod. Habang lumalalim ang kanyang paglalakbay, napapansin na siya ng ibang mga taga-baryo. May ilang nagsasabing isa na rin siyang katulad ni Elias. May ilang umiiwas sa kanya, naglalakad palayo kapag dumadaan siya. Kahit ang kanyang sariling ina, nagtanong sa kanya isang gabi, "Anak, may kakaiba na ba sayo?" Hindi niya masagot. Sapagkat kahit siya, hindi na rin niya makilala ang sarili. Isang gabi, habang naglalakad siya sa tabing ilog, may liwanag na lumitaw sa tubig. Sa kanyang paglapit, mula sa ilalim ng alon ay lumitaw ang isang nilalang, isang diwata. Ang kanyang buhok ay kasing itim ng gabi, at ang kanyang balat ay kumikislap na parang ilog sa ilalim ng buwan. "Romel," bulong nito, "matagal kitang hinintay." Napaluhod siya sa takot at paghanga. "Kayo po ba ang diwata ng ilog?" Tumango ito. "At ikaw ang piniling tagaputol ng tanikala. Ngunit may kapalit ang lahat. Hindi kita matutulungan kung hindi mo kayang bitawan ang takot." Sa kanyang palad, inabot ng diwata ang isang piraso ng batong malakristal. "Ito ang mata ng katotohanan. Sa sandaling hawakan mo ito, makikita mo ang anyo ng totoo, ang nilalang na bumabalot kay Elias, ang aswang na siyang tunay na may hawak ng kontrata." Kinuha ni Romel ang bato. Sa sandaling dumampi ito sa kanyang palad, dumilim ang paligid. Sa loob ng kanyang isipan, nakita niya si Elias, nakaupo sa isang trono ng ugat at buto. Sa kanyang likuran, may isang nilalang na halos hindi maipinta, mahaba ang liig, may pakpak na parang balat ng paniki, at mga matang kumikislap na pula. Nakaakap ito sa katawan ng kanyang kaibigan, tila nagpapakain sa natitirang liwanag ng kaluluwa nito. "Hindi siya masama," bulong ng diwata. "Ngunit kung hindi mo siya agawin mula sa nilalang na yan, siya na rin ang magiging susunod na pagbalik ni Romel mula sa kanyang pakikipagtagpo sa diwata." Tahimik ang buong baryo. Pero iba na ang katahimikang bumalot, hindi ito kalmadong kapayapaan, kundi tila hangin bago ang bagyo. Wala nang tumatawag sa kanya. Wala na ring gustong tumabi. Maging ang mga kapitbahay na dati nag-aabot ng pagkain, ngayon ay tila may takot sa kanyang presensya. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Dati, si Elias lang ang itinuturing na kakaiba. Ngayon, siya na. At ang mas masakit, nagsimula na ring matakot sa kanya ang sarili niyang ina. Minsan, huli niyang narinig ito habang kausap ang isang tiyan nila sa labas. "Hindi ko na alam kung anak ko pa ba siya," pabulong ng ina. Parang may bumabalot na sa kanya. Parang hindi na siya si Romel. Masakit marinig iyon. Pero hindi siya nagalit. Naupo siya sa tabi ng kanilang lumang aparador, pinikit ang mga mata, at hinayaang sumagi sa isip ang mga alaala nila ni Elias, ang masaya nilang laro, ang pagtakbo sa ulan, ang walang katapusang kwentuhan tuwing gabi. Ngunit ngayon nawala ang lahat. At ito ang totoo, galit siya. Galit siya sa dilim na kumuha sa kaibigan niya.
Galit siya sa sarili niya, dahil sa panahong kailangan siyang tumayo, gusto na lang niyang tumakbo. Bakit ako? Tanong niya sa sarili. Bakit ako ang pinili? Wala naman akong alam. Isa lang akong ordinaryong tao. Hindi ako bayani at sa gabing iyon, sa gitna ng kanyang pagdududa, may dumating na panibagong banta. Habang naglalakad siya pauwi mula kina Kasimang, napansin niyang tila sinusundan siya ng anino. Hindi ito hayop, hindi rin tao. May hugis ito, ngunit parang usok na kumikilos sa ilalim ng buwan. Nagmadali siyang maglakad, pero mas mabilis ang nilalang. Nang maramdaman niyang malapit na ito sa kanya, bigla niyang inabot ang mutya na nakasabit sa kanyang leg. Sa isang iglap, nagliwanag ito at parang pumutok ang liwanag sa paligid niya. Napaurong ang nilalang, sabay biglang nawala. Pero hindi ito ang huli. Kinabukasan, sa mismong bakuran nila, may nakita siyang bakas ng kamay na parang sinunog sa pader ng kanilang bahay. Hindi ito gawa ng tao. At sa tabi nito, may nakasulat na mga salitang hindi niya maintindihan. Tinakpan ito ng kanyang ina ng putik at dasal, pero alam nilang pareho na hindi ito mabubura ng basta-basta. Dahil sa sunod-sunod na kakaibang pangyayari, unti-unti nang pinipilit ni Romel na tanggapin ang kanyang papel. Pero habang lumalakas siya sa mahika ng mutya, lalong bumibigat ang kanyang puso. Dahil sa bawat hakbang niya palapit sa katotohanan, mas nararamdaman niyang nawawala na sa kanya ang sarili. Hindi na siya si Romel na masayahin. Hindi na siya ang batang nangangarap lang makapagtapos at magkaroon ng tahimik na buhay. Ngayon, isa na siyang mandirigmang wala namang hiling kundi maibalik ang kaibigang hindi na sigurado kung kailan pa naging tao. Isang gabi, habang tinuturuan siya ni Kasimang maglinya ng asin at abo para sa proteksyon, naputol ang kanilang dasal sa pag-uga ng lupa. Tumatagos na sila, bulong ni Kasimang. Wala na silang pakialam sa mga hangganan. Sa labas ng kanilang kubo, nagsimula nang dumating ang mga nilalang ng dilim. Maliit, itim, mabibilis, parang pinagsamang daga at ahas na may mukhang tao. Tumalo ng isa sa kanila papasok sa bintana, pero nauna si Romel at pinigilan ito gamit ang mutya. Sa liwanag ng mutya, nagsisigawan ang mga nilalang at biglang naglaho. Pagkatapos ng sagupaan, habol hiningang bumagsak si Romel sa lupa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kaya tumabi sa kanya si Kasimang. Normal lang matakot. Lalo na kung wala ka nang maaasahan kundi ang sarili mo. Pero sa takot mo rin mahahanap ang tapang. Isa kang apoy, Romel. At kahit gaano kadilim ang paligid, isang apoy lang ang sapat para makakita ang iba. Sa mga sumunod na araw, hindi na niya pinakawalan ang mutya. Iba na ang kanyang kilos, mas maingat, mas mabigat ang mga mata, mas malalim ang iniisip. Sa gabi, laging may panibagong hamon, isa pang nilalang, isa pang anino, isang panaginip kung saan tinatawag siya ni Elias. Romel, wag mo na akong iligtas, bulong ni Elias sa kanyang panaginip, nakatayo sa tabi ng itim na ilog. Dito ko na lang gustong manatili, ngunit alam niyang hindi iyon ang tunay na Elias. Alam niyang pinagsasalita ito ng nilalang sa likod ng lahat. Kaya nang dumating ang gabi ng ikatlong yugto ng buwan, ang tinatawag ni Kasimang na gabi ng pagpili, handa na si Romel. Hindi pa siya sigurado sa kanyang kapangyarihan. Hindi pa siya buo. Pero buo ang loob niya na kahit papaano, lalaban siya. Bitbit ang mutya, ang kabibe, at ang mga dasal na iniukit sa kanyang katawan ng albularyo, pumasok siya sa gubat. Tahimik ang paligid pero ramdam niya ang nagmamasid. Sa ilalim ng matandang puno ng balete, may isang nilalang na naghihintay. Hindi si Elias. Hindi rin ang diwata. Isang babae, matangkad, maputla, at may mga pakpak ng paniki sa likod. Sa halip na mata, may dalawang itim na butas sa kanyang mukha, at sa kanyang mga kuko, may bahid ng tuyong dugo. Ako ang ina ng anino, sabi ng nilalang. At ikaw ang kabaligtaran ng hinog kong bunga. Tumayo si Romel, mahigpit ang hawak sa mutya. Hindi ako atras. Umiti ang nilalang. Hindi ka na makakaatras. Ang simula mo ay siyang wakas ng isa. At ang ililigtas mong kaluluwa ay hindi na sayo.
Sa likod ng nilalang, may lumabas na anyo, isang lalaki, nakatayo, pero nakayuko. Si Elias. Ang kanyang balat ay kulay abo, ang mga mata ay walang liwanag, at sa kanyang dibdib, may pulang marka na tila kumikislap. Romel, bulong ni Elias, pero walang laman ang kanyang tinig. Sa sandaling iyon, bumigat ang mundo ni Romel. Kaibigan niya ito. Halos kapatid. At ngayon, bahagi na ng kadilimang kailangan niyang labanan. Pumipiglas ang damdamin niya. Gusto niyang tumakbo, yakapin si Elias, hilahin ito pabalik. Pero alam niyang isang maling hakbang, baka tuluyan na siyang mawala. At sa ilalim ng buwan, sa harap ng punong sumaksi sa kasaysayan ng kanilang angkan, dumaan ang hangin na tila nagdadala ng sagot. At doon niya naisip ang pinakamahirap na tanong, kaya ko bang iligtas si Elias kung siya na mismo ang pumiling maiwan sa dilim? Simula nang muling makita ni Romel si Elias sa ilalim ng punong balete, hindi na siya mapakali. Hindi na rin siya makatulog ng maayos. Gabi-gabi iniisip niya ang anyo ng kaibigan, nakayuko, kulay abo ang balat, at parang pinilit tumawid sa bangungot na walang sinasabi kundi ang pangalan niya. Minsan, naiisip niyang baka hindi na siya inaasahan ni Elias. Baka ang tanging gumugusto pang iligtas ito ay siya na lang. Pero hindi siya umatras. Nagdesisyon si Romel, kung kailangan niyang harapin ang mismong puso ng dilim, gagawin niya. Kahit na hindi siya sigurado kung may pag-asa pang mailigtas si Elias. Kahit pa ang kapalit ay ang sarili niyang buhay. Nagsimula siyang maghanda. Bumalik siya kina Kasimang, dala ang mutya at kabibe, at halos walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinitigan lang siya ng matanda, saka dahan-dahang tumango. Malapit na, bulong nito. Ramdam ko. Nagsisimula nang mabasag ang harang sa pagitan ng mundo ng tao at nilalang. Lahat ng pinigilan nating pumasok dumarating na. At dumating na. Una, isang gabing tumilaok ang mga manok ng 3:00 ng madaling araw, sabay-sabay, na tila may kinakatakutan. Pangalawa, isang buntis na kapitbahay ang natagpuang nawala ng ulirat, at may marka ng ngipin sa kanyang tiyan. At pangatlo, isang matandang lalaki ang natagpuang nakatayo lang sa gitna ng ilog, basang-basa, pero buhay, nakangiti habang inuusal ang pangalan ni Elias, paulit-ulit. Hindi na ito mga babala. Ito na ang simula ng pagbukas ng pintuan. Kaya pinilit ni Romel na mas tumatag. Araw-araw, sinanay siya ni Kasimang sa paghawak ng liwanag sa mutya, sa pagtukoy ng aninong hindi dapat naroroon, at sa pagbuo ng proteksyon gamit ang dasal at asin. Pero sa kabila ng lakas na natututuhan niya, may lamat pa rin sa loob niya, ang alaala ng pagiging walang magawa noong unang mawala si Elias, at ang takot na baka sa huli, siya naman ang mawala. Hindi ako bayani, Kasimang, minsang sabi ni Romel habang nagkukwintas ng mga dahon at bato na may dasal. Kung totoo lang natatakot pa rin ako. Sa gabi, naiisip ko, paano kung ako ang maging katulad niya? Paano kung hindi ko siya mailigtas? Paano kung hindi ko mailigtas ang sarili ko? Napatingin sa kanya ang matanda sa katumango. Hindi mo kailangang maging bayani, Romel. Kailangan mo lang maging tapat. Sa kaibigan mo. Sa puso mo. Sa liwanag na di mo pa rin pinapakawalan kahit sinasakal ka na ng dilim. Tinitigan ni Romel ang mutya. Minsan, naiisip niyang parang ito ang bumabalot sa kanya, parang ito ang nagpapabigat ng lahat. Pero alam din niyang ito lang ang tanging bagay na kayang sumalubong sa lakas ng dilim. Kinagabihan, habang nasa loob siya ng kanilang bahay, napansin niyang parang may gumagalaw sa labas. Unay mga anino lang sa gilid ng bintana, pero nang binuksan niya ito, wala namang tao. Ngunit naroon pa rin ang baka sa lupa, mga yapak na maliit pero may hugis ng kamay, parang gumagapang na paa at kamay. Sumilip siya sa likod ng bahay, at doon niya nakita ang isa sa mga nilalang. Maliit ito, halos kasing laki lang ng bata, ngunit ang balat ay tila pinagsamang uling at langid. Wala itong mukha, pero may bibig, isang bibig na nakangiti, habang dumudura ng itim na likido sa sahig. Biglang tumakbo ito papalapit sa kanya, pero bago pa ito makalapit, kumislap ang mutya sa kanyang dibdib.
Nagliyab ito ng puting apoy, at tila nasunog ang nilalang sa ere bago pa ito makadapo sa kanya. Bumagsak ito at nalusaw, parang usok na kinain ng hangin. Hinabol ng sigaw ni Romel ang katahimikan ng gabi, at sa loob ng bahay, sumugod ang kanyang ina, nanginginig sa takot. "Anak, hanggang kailan pa to?" tanong nito, halos umiiyak. "Baka ikaw na ang susunod na kunin nila." Hindi siya nakasagot. Hindi siya makatingin sa mata ng ina. Dahil kahit siya, hindi sigurado kung matatapos pa ang lahat ng ito, o kung palalim lang ng palalim ang pagkakahulog nila. Kinabukasan, tinungo niya ang lumang sementeryo kung saan huling nakita si Elias bago ito nawala. Dala niya ang kabibe at ang kristal mula sa diwata ng ilog. Habang nakaupo siya sa isang sirang lapida, biglang bumigat ang hangin. Muli, narinig niya ang tinig ng kaibigan, mahinang bulong, pero malinaw. "Romel, tumigil ka na." Nagpalingalinga siya, pero walang ibang tao. "Tumigil ka na. Hindi mo ko kayang iligtas. Hindi mo kaya ang puwersang to." Gusto niyang sigawan ng hangin. Gusto niyang sumigaw pabalik, "Hindi kita iiwan. Kahit wasakin pa ako ng dilim, hindi kita iiwan." Pero walang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, napaluhod siya sa damo, mahigpit na yakap ang mutya, habang patuloy na nilalamon ng takot ang kanyang loob. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Kasimang na naghihintay sa harap ng kanilang bahay. May dala itong bagong balutan, 3 piraso ng papel na may ukit ng sinaunang baybayin, at isang bote ng pulang langis. "Ito na ang huli kong maibibigay sa iyo," sabi ng matanda. "Sa darating na 3 gabi mula ngayon, bubukas na ang tarangkahan ng dilim. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero kailangan mong maging handa." Tinanggap niya ang mga gamit. Sa loob ng papel, naroon ang dasal na pangsara sa pintuan ng dilim. Ngunit babala ni Kasimang, hindi iyon ubra kung hindi niya muna hinarap ang sentro ng kasamaan, ang mismong ugat ng sumpa. At iyon ang kinakatakutan niya. Dahil alam niyang ang ugat ng sumpa ay nasa puso ni Elias. Sa gabing iyon, humiga siya sa kama nang hindi pinapatay ang ilaw. Binuksan niya ang bintana at pinakiramdaman ang paligid. Walang hangin. Walang ingay. Pero parang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa kadiliman. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niyang gumalaw ang mutya sa kanyang dibdib. Hindi ito masakit, parang humihinga lang. At kasabay ng paghina nito, narinig niyang muling bumulong si Elias, pero iba na ang tinig. "Romel, kailangan mo akong hanapin. Ako mismo ang nagsara ng daan, pero may natira pang liwanag sa loob ko." Napadilat siya, gising na gising, ngunit hindi niya alam kung panaginip ba iyon o mensahe mula sa kaluluwa ng kaibigan. At sa sandaling iyon, biglang bumukas ang kanyang pintuan. Mabilis. Parang hinipan ng bagyo. Tumayo siya, hinawakan ng kabibe at lumapit. Pero wala siyang nadatnan. Hangin lang. At isang piraso ng papel na lumapag sa sahig. Dahan-dahan niya itong dinampot. Nakasulat sa likod, gamit ang baybayin, ang ilog ay hindi lang daan, kundi salamin. Bago mo siya mailigtas, kailangan mo munang harapin ang sarili mong anino. Napaupo si Romel sa kama, ang puso ay parang sasabog sa kaba. Dahil alam niyang hindi lang si Elias ang sinusubok ng dilim kundi pati siya. Ang araw bago ang 3 gabi, ang gabing sinabi ni Kasimang na bubukas ang tarangkahan ng dilim ay napakabigat. Maging ang hangin sa baryo ay parang may dalang uling, mabigat sa dibdib, masangsang sa ilong. Hindi na rin lumalabas ng bahay ang mga tao. Maging ang mga hayop ay tahimik, parang lahat ay nag-aabang ng isang bagay na ayaw nilang harapin. Si Romel, nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang bakuran, tahimik na pinagmamasdan ang mutya. Bahagyang nagbabago ang kulay nito, dati itong malinaw na puti, pero ngayon ay parang may bahid ng lila at pilak. Gumagalaw ito, parang puso na may sariling tibok. "Bakit ganito?" bulong niya. "Bakit pakiramdam ko? Hindi lang si Elias ang kailangan kong harapin." Nabigla siya nang biglang dumating si Kasimang, bitbit ang isang lumang kahon. Mapungay na ang mata ng matanda, at tila pagod na ang katawan nito, pero ang tinig niya ay buo pa rin. "Kailangan mo na to," sabi niya habang iniabot ang kahon.
Galing to sa lolo mo. Hindi namin kailanman sinabi sa'yo, Romel, pero hindi ka basta inabutan ng sumpa. Ikaw mismo pinaglihi sa pangakong hindi tinupad. Hindi agad nakaimik si Romel. Inilapag niya ang kahon sa kanyang kandungan at dahan-dahang binuksan. Sa loob, may lumang sulat, isang patalim na parang gawa sa buto ng hayop at litrato ng isang lalaking hawig sa kanya, mas matanda, mas mabangis ang itsura, at sa likod ng larawan ay may nakasulat, ang anak ng liwanag na pinaglihi sa dilim. Pagpipilian mo ang alin, ang daan ng pagwawakas o ang daan ng pag-ulit. Siya ang lolo mo, paliwanag ni Kasimang. Isa siyang mandirigma laban sa mga aswang noon. Pero bago siya tuluyang pumanaw, nag-iwan siya ng lihim. Nagkaroon siya ng pakikipagkasundo hindi para sa sarili, kundi para sa inanak niyang hindi niya naabutan. Napakunot no si Romel. Ako? Tumango si Kasimang. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi tuluyang nawala ang daan patungo sa dilim. Ikaw ang tulay. Kaya kahit gaano kalakas ang mutya mo, may bahagi sa iyo na humihila pabalik sa kanila. Sa kabilang panig. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Romel. Ilang saglit siyang hindi makapagsalita. Lahat ng akala niyang kabayanihan may bahid pala ng kasalanan. At si Elias, tanong niya halos bulong. Anong kinalaman niya rito? Napayuko si Kasimang. Si Elias siya ang napiling tagapagdala ng pagbalanse. Hindi dapat siya ang mawala. Pero dahil sa takot, ikaw ang pinili ng mutya. At ngayong dumating na ang panahong bubukas muli ang tarangkahan, ang dilim ay gustong bumalik, hindi lang para sa kaibigan mo, kundi para sa iyo. Biglang lumamig ang paligid. Napatayo si Romel, napahawak sa mutya, at ramdam niyang may papalapit. Pero bago pa siya makakilos, may narinig silang sigaw mula sa bahay ni Elias. Tumakbo si Romel agad, halos hindi ramdam ang paa. Sa loob ng lumang bahay ay nandoon ang ina ni Elias, umiiyak, at nanginginig habang itinuro ang itaas. Bumalik siya, sigaw ng ina. Pero hindi siya yung Elias na kilala natin. Dahan-dahang umakyat si Romel sa itaas. Doon, sa madilim na silid, nakita niya si Elias. Nakaupo ito sa kama, payat, maputla, ngunit nakangiti. Hindi ito mukhang aswang. Hindi ito mukhang patay. Mukha itong Elias na nawala noon, ngunit mas tahimik, mas malamig ang mga mata. Romel, bati nito. Tagal mo akong hinanap. Napaatras siya. Paano ka? Hindi na ako alagad ng dilim, pero hindi rin ako buo, sagot ni Elias. May iniwan silang marka sa akin. Isa akong pintuan na tinahi ulit, pero ang sinulid ay sa dilim pa rin galing. Lalapit na sana si Romel pero pinigilan siya ni Elias. May dapat kang malaman, dagdag ng kaibigan. Ako mismo ang humiling na kunin ako ng dilim noon. Hindi nila ako pinilit. Tinanggap ko ang alok nila para hindi ikaw ang kunin. Ako ang nagdala ng sumpa, Romel. Ako ang may sala. Halos gumuho ang mundo ni Romel sa narinig. Bakit, tanong niya, nanginginig ang boses. Bakit hindi mo sinabi? Dahil mahalaga ka sa akin, sagot ni Elias. Mas gusto ko nang ako ang mawalan, kesa ikaw. Pero ngayon ikaw na ang pinipili nila. At ang tanging paraan para maisara ang tarangkahan ay harapin mo ang anino ng sarili mong dugo. Biglang nagdilim ang paligid. Sa labas ng bintana, nagsimulang umalulong ang mga aso. May narinig silang kaluskos sa bubong. Mabilis. Mabigat. At kasabay nito, may amoy na pamilyar, amoy ng lumang dugo, ng bulok na karne. Pilit itinulak ni Elias si Romel palabas ng kwarto. Umalis ka na. Hindi ko alam kung kaya ko pa silang pigilan. Hindi lang ako ang dumating may sumunod sa akin. At sa isang iglap tumilapon ang bubong. Tumambad ang isang nilalang, malaki, may mahahabang kuko, at mapupulang mata. Isang aswang. Hindi basta ordinaryo, ito ang isa sa mga tagapangalaga ng tarangkahan. Isang alagad ng ina ng anino. Tumalon si Romel paatras, habang kumikislap ang mutya sa kanyang dibdib. Humawak siya sa patalim na iniwan ng kanyang lolo,
at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang gumagalaw ang lakas sa kanyang dugo. Para siyang hinahatak ng dalawang panig, ang liwanag ng mutya, at ang pulang lakas na nagmumula sa kanyang ugat. Sumigaw si Elias mula sa loob, "Huwag kang susuko, Romel. Kaya mong tapusin to. Pero kailangan mong malaman hindi lang ikaw ang may lahing nilikha ng pangako. Tayong dalawa. Pareho tayong anak ng kasunduan." At doon niya naintindihan ang totoo. Hindi lang siya ang tulay. Si Elias din pareho silang nilikha ng mga desisyong matagal nang ginawa ng kanilang mga ninuno. Pareho silang bahagi ng kasaysayang pilit inilihim, pero ngayon ay unti-unting bumubukal mula sa ilalim ng lupa. Nagkatinginan silang dalawa, mga batang minsang nangangarap lang makalabas ng baryo, ngayon ay tinakdang harapin ang dilim mismo. At sa likod ng pag-ugong ng hangin, bago pa bumaba ang huling anino mula sa bubong, sabay nilang sinabi, "Kung kailangang magbuwis ng isa para mailigtas ang isa, hinding-hindi tayo papayag na kapalit ng kadiliman ang isa't isa." Ngunit habang lumalakas ang ulan sa labas, at unti-unting nilalamon ng anino ang langit, alam ni Romel sa puso niya, hindi lahat ng pagsasamay may kaligtasan. At baka ang huling laban ay laban nila sa isa't isa. Malakas ang ulan, parang tambol ng mga kaluluwang nawawala sa hangin. Pumapalo sa bubong ang mga patak, tila kasabay ng tibok ng puso ni Romel na hindi na niya kayang pigilan. Sa labas ng lumang bahay ni Elias, nakatayo siya, hawak ang patalim ng lolo niya, bitbit ang mutya na ngayon ay nagliliyab sa gitna ng kanyang dibdib. Sa tabi niya si Elias, maputla, nanginginig, ngunit muling buhay. Sa harapan nila, sa gitna ng kadiliman, dahan-dahang lumilitaw ang nilalang. Hindi lang ito isa. Isa, dalawa, lima, dumadami ang mga aninong gumagapang mula sa lupa, sa puno, sa anino ng bawat bagay. Para silang alon ng takot. Ngunit nasa gitna nila ang pinakamalaki, isang nilalang na parang pinagbiyak na katawan ng babae at hayop. Matangkad, nangingitim, may buhok na parang ugat ng puno, at mga matang pulang-pula, siya ang ina ng anino, ang pinuno ng lahat ng aswang. Humakbang si Romel. Naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil alam niyang ito na ang wakas. Wala nang atrasan. Romel, tinig ng ina ng anino, malalim at malamig. "Bakit ka pa lumalaban? Ikaw ay isa sa amin. Pinaglihi ka sa pangako ng dilim. Ang dugo mo ay may bahid ng amin. Hindi mo yan maitatanggi." Ngunit hindi siya sumagot agad. Tumingin siya kay Elias. At sa isang iglap, naalala niya lahat, ang mga araw na sabay silang naglaro sa ilalim ng araw, ang mga gabing sabay silang natulog sa tabi ng lamparang halos wala ng langis, at ang panahong sabay silang nangarap na makaahon, kahit papaano, sa mundong puno ng sakit. "Hindi ako tinakda para sirain ang mundo," sabi ni Romel. "Hindi ako pipili ng dilim. Kahit pabahagi ako nito, pipiliin ko pa rin ang liwanag." Umangal ang mga nilalang. Parang nagalit ang hangin mismo. Tumakbo ang mga anino papalapit, mabibilis, gutom, halimaw na hindi na tao. Ngunit bago pa sila makarating, tinaas ni Romel ang mutya. Sa loob ng isang iglap, kumislap ito ng matinding liwanag, parang apoy ng buwan. Nahulog sa lupa ang ilang nilalang, sumisigaw, nasusunog sa liwanag. Ngunit ang ina ng anino, hindi natinag. "Liwanag lang ba talaga ang meron ka?" tanong nito. "Paano kung kailangan mong mawala para manalo? Handa ka bang ibigay ang sarili mo sa liwanag kung ang kabayaran ay ang puso mo?" Si Elias. Parang tumigil ang mundo. Nilingon ni Romel si Elias, at doon niya nakita ang pangingilid ng luha sa mata ng kaibigan. Pareho nilang alam ang ibig sabihin noon. Ang mutya, ang kabibe, ang patalim, lahat ito'y hindi sapat para tapusin ang digmaan. Kailangan ng huling sakripisyo. "Kailangan mong pumasok sa puso ng dilim," sabi ni Elias, mahina ang boses. "Ako ang pintuan. Pero ikaw ang susi." Umakyat sa lalamunan ni Romel ang luha. "Kapag ginawa ko to, baka hindi na ako makabalik." "Alam ko," sagot ni Elias. "Pero alam mo rin na wala nang ibang paraan." Lumapit si Romel. Hinawakan niya ang kamay ng kaibigan. Mahigpit.
Bu! Hindi kita iiwan sa dilim, Elias. Ngunit sa sandaling iyon, nilamon sila ng anino. Biglang nagbago ang paligid, wala ng ulan, wala ng lupa. Wala ng liwanag. Nasa loob na sila ng isang lugar na parang hindi na bahagi ng mundo. Isang pagitan ng panaginip at bangungot. Dito, naroon ang tunay na anyo ng ina ng anino, walang mukha, puro mata, puro bibig, at bawat galaw ay may kasamang sigaw ng daan-daang nawawala. Ngayon, bulong ng tinig sa paligid. Ipapakita ko sa iyo ang katotohanan. Lumabas mula sa anino ang mga alaala. Nakita ni Romel ang lolo niya, nakaluhod sa harap ng nilalang, isinusumpa ang dugo niya kapalit ng kaligtasan ng kanilang pamilya. Nakita niya ang kanyang ama, tumatakbo sa gubat, tinutugis ng mga aswang, iniwan silang mag-ina. At nakita niya ang sarili niya, bata, umiiyak sa ilalim ng kama, habang may humahalakhak sa labas ng bahay. Hindi na niya napigilan ang luha. Ngunit pinigilan niyang mabali. Itinulak niya ang takot. At saka siya tumayo. Kahit totoo ang lahat ng yan, hindi ibig sabihin wala akong pagpipilian. Hindi ako ang nakaraan. Ako ang ngayon. Itinaas niya ang patalim. Sumigaw siya, hindi sa galit, kundi sa pagbitaw. Isang sigaw na punong-puno ng lahat ng sakit, lahat ng alaala, lahat ng tanong na wala ng sagot. Sa sigaw niyang iyon, lumitaw ang liwanag sa kabibe, sa mutya, at sa mismong mata ni Elias. Nagniningning ang lahat. Para silang sumabog sa liwanag. At nang bumalik ang ulirat ni Romel, wala na siya sa dilim. Nakaupo siya sa gitna ng gubat, madilim pa rin pero hindi na ganoon kabigat ang hangin. Sa tabi niya, naroon si Kasimang, hawak-hawak ang mutya, ngayon ay basag na. Nasaan si Elias? Tanong ni Romel, agad na bumangon. Walang agad na sagot si Kasimang. Tahimik ang paligid. Nasaan si Elias? Doon bumitaw ng luha ang matanda. Ibinigay niya ang sarili para maisara ang tarangkahan. Siya ang naging kandado. Ikaw ang naging liwanag. Napaupo si Romel sa lupa. Basang-basa pa ang damit niya, malamig, nanginginig. Hindi niya alam kung panalo ba sila o talo. Ang alam lang niya, wala na si Elias. Tumulo ang ulan muli. Pero sa ulan na yon, parang may dumapo sa balikat niya, isang bahagyang init, isang pamilyar na haplos. Tumingala siya. Walang araw. Pero may liwanag na sumisilip mula sa mga ulap. At narinig niya ang bulong ni Elias. Hindi lahat ng nawawala, nawala na. Hindi lahat ng pintuang sinarhan ay sarado habang buhay. Tumayo si Romel. Mahina, sugatan, ngunit buo. Baka hindi pa tapos ang lahat. Baka ang huling kabanata ay hindi pa nagsisimula. 3 araw matapos ang gabing bumukas ang tarangkahan ng dilim, muling lumiliwanag ang langit sa baryo ng Bingin. Ang mga kalye, na dati tahimik na parang sementeryo, ay unti-unti nang naririnigang muli ng yabag, tawanan, at simpleng buhay. Ngunit kahit bumabalik na sa ayos ang lahat, may mga bagay na hindi na kailanman babalik sa dati. Tahimik si Romel habang naglalakad sa gilid ng sapa, kung saan dati sila nanghuhuli ng tutubi ni Elias. Bitbit niya ang isang maliit na garapon, may lamang abo, isang bahagi ng mutyang basag, at butil ng bato mula sa pintuang isinara ng sakripisyo ng kanyang kaibigan. Wala siyang suot na patalim. Wala na rin siyang mutya. Ang kapangyarihang minsang dumaloy sa kanya ay unti-unting nawala kasama ng liwanag na iyon. Ngunit ang bigat sa puso niya naroon pa rin. Ang alaala ni Elias, ang katotohanang hindi niya nailigtas ang isa sa pinakamahalaga sa kanya, ay parang lamat sa salamin, hindi agad kita, pero kapag lumapit ka, malinaw mong makikita. Dumaan siya sa bahay ni na Elias. Sarado pa rin ang mga bintana at tahimik ang loob. Wala na ang ina nito, umalis papuntang Maynila para kalimutan ang sakit. Maraming beses siyang gustong pumasok, pero laging hanggang bakod lang ang kaya niyang lakaran. Isang araw, tinawag siya ni Kasimang. May iniwan si Elias sa'yo, sabi ng matanda habang iniabot ang isang lumang journal. Gula-gulanit na ang gilid nito, at may mga pahinang halatang nabasa sa luha o ulan.
Binuklat ni Romel ang unang pahina. Para kay Romel, kung sakaling hindi na ako bumalik. Kung sakaling naging pintuan talaga ako. Doon nagsimula ang mga pahina ng salaysay ni Elias, ang mga panahong hindi niya sinabi kay Romel na siya ay sinusundan na ng mga nilalang ng dilim. Ang mga bangungot na paulit-ulit kung saan si Romel ang kinukuha. Ang araw na siya ay inalok ng kaligtasan kapalit ng kanyang kalayaan. Ang sandaling pinili niyang iwan ang mundong iyon para sa kaibigan niya. Napaluha si Romel habang binabasa ito. Hindi niya alam kung matutuwa siya sa katapatang ipinakita ni Elias, o magagalit dahil hindi siya sinabihan, hindi siya binigyan ng pagkakataong pumili para sa sarili. Bakit hindi mo sinabi, bulong niya? Bakit ako lang palagi ang kailangan magdesisyon sa huli? Ngunit habang tumatagal, nauunawaan niya. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi sumisigaw. Hindi ito nakikipag-agawan sa spotlight. Tahimik lang ito, pumipili ng masakit na landas, basta't maprotektahan ang mahal. Nagsimula siyang muling bumalik sa baryo araw-araw. Tinutulungan niya ang mga bata, nagtuturo ng pagbabasa. Minsan tinutulungan ang mga magsasaka. Lumana ang mga damit niya at madalas ay may putik ang paa. Pero nararamdaman niya sa puso niya na mas totoo ang buhay na ito kaysa sa anumang kapangyarihan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng burol, napatingala siya sa buwan. Malaki ito, maliwanag, katulad ng gabing huling nakita niya si Elias. At sa ilalim ng buwan, muli niyang binuksan ang huling pahina ng journal. Kung darating ang panahong mapatawad mo ako, sana ay gawin mo ito hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Dahil minsan, sa pagitan ng liwanag at dilim, may mga aninong lumalaban para hindi ka tuluyang malamon. At kung ako ang naging anino mong iyon, sana ay hindi mo ako kalimutan, hindi bilang sakripisyo, kundi bilang kaibigan mo. Hanggang huli. Pinikit ni Romel ang mga mata. Binitiwan ang buntong hininga na matagal na niyang kinikimkim. Hindi pa siya lubos na payapa, pero natututo na siyang tanggapin. Na ang sugat ay hindi kailangang mawala para maghilom. Na may mga tao tayong mamahalin na hindi natin maililigtas, pero mahal pa rin sila kahit nawala. At may mga desisyon tayong kailangang tanggapin, hindi dahil tama, kundi dahil iyon ang nagligtas sa iba. Ilang buwan nang lumipas, may mga bumalik sa baryo na dating umalis. Wala nang aninong sumusunod. Wala nang aswang. Pero may mga kwento ng kabayanihan, ng sakripisyo, at ng dalawang binatang lumaban sa dilim. Minsan sa gabi, sinasabi ng matatanda na may nakikitang anino sa tabi ng sapa, nakaupo, nakangiti, nakatingin sa bituin. Hindi sila natatakot. Dahil alam nilang ang aninong iyon ay hindi halimaw. Isang araw, may batang lumapit kay Romel. Kuya, tanong nito, totoo po ba yung kwento tungkol sa binatang hindi mamamatay? Napangiti si Romel. Hindi totoo iyon, sagot niya, sabay tingin sa langit. Lahat ng tao ay mawawala. Pero ang alaala ng totoo nilang ginawa. Yon ang hindi namamatay. Tahimik ang bata at saka ngumiti rin. Tila naunawaan ang isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng matatanda. Bumalik sa pagtahimik si Romel. Nakasandal sa punong nara sa tabi ng sapa. Mahangin ang gabi at may amoy ng basang lupa. Mula sa bulsa, inilabas niya ang basag na mutya, pinakinang ng liwanag ng buwan kahit sir na. Maraming salamat, Elias, bulong niya. Hindi ko ito makakalimutan. Ikaw ang liwanag ko noong panahong akala ko'y kaya ko na mag-isa. At sa dulo ng lahat, naintindihan niyang hindi siya ang bayani ng kwento. Isa lang siyang bahagi ng mas malawak na kwento, isang kwentong tungkol sa pagkakaibigan, sa sakripisyo, at sa pagpili ng tama kahit ang puso mo ay gustong sumuko. Bumangon siya, tumingin sa langit, at bumulong muli parang panalangin. Kung may susunod mang pintuang bubukas sana hindi na ako mag-isa. At sa katahimikan ng gabi, may isang ihip ng hangin na parang tinig, pamilyar, mapagkalinga, at puno ng pag-asa. Minsan, ang totoong kabayanihan ay hindi makikita sa lakas, kundi sa kakayahang humawak sa liwanag, kahit pagaling ka sa dilim.